ko yun. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Kung ayaw nyo ng cooking and sugar coating, ito ang YouTube channel nyo. Alright guys, magandang gabi po sa inyong lahat. I'm sure hindi ho kayo sanay no, na ganitong oras nyo po ako napapanood. Pero alam nyo, bago naman nung nag-spin POV dati, ginagawa na po natin ito. No? So magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Sama-sama po tayo. Siguro maikli lang ho ito magiging programa natin at maya-maya po makakasama rin natin si Boss Dodo Katakutan. Ano? So hopefully magkaroon ho siya ng oras no, na makasama natin. But he already agreed in principle na tayo po isasamahan niya maya-maya. Okay? So wala na po kaming spin POV no, in the meantime, no, in the ad interim dahil nga po sa alam niyo naman no, magpapalit na ng management, no. So hindi totoo na isa-shutdown yung spin na PH, no. Binibili po ito ng GMA and if I'm not mistaken, humahabol din po ang TV5, no, at saka ito raw pong si Manny Pacquiao, no. Pero we don't know, no. Hindi ko alam talaga exactly kung ano ho yung negosasyon. Okay? So wala na ho tayong pakialam doon, no. So hindi ho ako tinanggal sa spin at lalong hindi pa ho ako umaalis, no. Sabi ko nga po sa inyo, hanggat ongoing pa po yung tenure ng grupo namin nila Boss Dodo, no, sila Boss Jerry, na correspondent, stringer pa rin po tayo ng spin PH. Okay? Yun nga lang, wala ho munang spin POV. Okay? So maganda ho yung mga naging laro kanina sa PBA. So Meralco Bolts beat Rain or Shine 107-102. And ba yung Blackwater Bossing, tinalo po kanina rin. Ito pong Converge Fiber Xers. Okay? So ngayon pong gabi, no, magiging intriguing ito pong ating topic, no, dahil nga po sa dalawang issue po yung ating pag-uusapan. Okay? So unang-una na nga po diyan, ito pong si Mikey Williams, no? Sa ngayon po, no, alam naman no nating lahat, si Mikey Williams ay wala pa rin po sa hanay ng talk and text at lalo pang pinasama ang kanyang loob nung hindi ho siya nasama doon sa Mythical 5. Okay? So ang tanong ko po sa inyo ngayon, marami ho akong tanong ha. So comment lang ho kayo sa baba. No, sa Facebook lang ho muna tayo napapanood ngayon mga kaibigan kasi hindi pa ho kami fully operational. Kasi nga po, kung inyo mapapasin, ako rin ho ang nagkukontrol ng system natin. Ano? Hindi pa ho ako kumukuha ng mga tao. Kasi nga po, wala pa akong pambayad. Okay? Hindi naman. So, isa lang ho yun. So, siguro, nakakaya naman nung ipuwersa natin yung mga empleyado natin sa spin. Hindi naman ho ito mandato nung kanila pong mga trabaho. No? Pero hopefully, no, sa mga susunod na araw ay magiging kumpleto po ulit tayo. So yung mga viewers ho natin, ang tanong ko sa inyo, ano ho ang inyong pakiramdam dito ho sa nagiging stalemate sa pagitan ho ng token text at ito pong si Mikey Williams. No, sa mga hindi pa ho nakakaalam, si Mikey po, no, ay humihingi ng bagong contract negotiation diyan po sa token text. Hindi ho natin alam yung story talaga ng kontrata nitong si Mikey no? So ang isa ho dito is that parang every year, no, every 9 months, no, nagkakaroon ho siya, humihingi ho siya ng bagong negosasyon, ng bagong kontrata. Kumbaga pataas ng pataas. Yun nga lang, ang pino-point out nung karamihan, worth it naman. Yun pong ginagasta sa kanya ng token text dahil nga po sa nagcha-champion 'di ba? Nag-champion nga ho sila last time 'di ba? Finals MVP pa siya. So, kumbaga, meron ho siyang nga na humingi. Pero ang tanong ho, yun ho bang taon-taon, manghihingi ka ng bagong kontrata, makatarungan pa ho ba yan? Okay? So, napakarami ho nating viewers ang nakatutok po ngayon. No? Magandang gabi po sa inyong lahat. No? So, sabi nito pong isang viewer natin, sabi niya, TNT fan ako pero di maganda ang ginagawa nila kay Mikey. Di sila marunong mag-alaga ng player. Aba, maganda ho itong pino-point out na ito ni nitong viewer natin na wala na. Sobrang dami hong nanonood ngayon. Maraming salamat to sa inyong pagtutok sa atin, no? Asahan ho ninyo, patuloy ho namin pagagandahin itong ating programa.
O, si Pau Caso, ginawa na yung format natin. Nag-i-interview na rin ng mga viewers. Pero sa ngayon po, baka mahirapan pa ho muna kami magpapasok. Slowly but surely, no, pupunta ho tayo doon sa sistema na yon. Okay? Yung pong mga nakasanayan ninyo sa Spin POV, no, gagawin ho natin yun na i-adapt, no? Yun pong, actually, tayo rin ho ang isa sa mga karoon ng idea, no, na gawin pong interactive yun pong Spin POV. Kasi point of view, Sabi ko kay Boss Dodo, Spin POV point of view tayo, Bakit puro tayo na lang ang nagkukwentuhan? Okay, sabi naman itong si Paul Jerome Guevara, musta po ang pag-uusap ninyo ni Chino Trinidad, idol? Ito, bibigyan ko na okay ng hint, May niluluto po kami. It's either a website or a podcast. Actually, it's not a podcast. It's a live stream. So, nasa early stages pa po No, we'll try to figure it out soon. Sabi naman ni Riel Jan Estulaga, tingin ko SMC din ang bagsak nitong si Mikey. Okay, so ito ang tanong ko sa inyo ngayon, magkwentuhan ho tayo. Kung hindi ho magkakasundo ang talk and text at ito pong kampo ni Mikey Williams, sang-ayon po ba kayo na si Mikey ay iban na sa PBA? Kasi kung ang mangyayari ho kasi dito is magiging unfair para sa ibang mga koponan. Kasi naniniwala ho ba kayo na si Mikey mapupunta ho dun sa mga independent teams? Hindi rin, di ba? So it's either babalik siya sa kampo nitong talk and text o ng MVP group o tatalano siya sa San Miguel. 'Di ba? Alam niyo, may isa nga hong big man Actually po, pwede na ho siyang mag-practice ng kanyang UFA once natapos po yung kanya pong contract. Mukhang sa San Miguel ho papunta kasi ayaw ho niyang bumalik doon ho sa kanyang dating kupunan kasi asar daw ho siya doon sa uupo na coach Alam niyo ba kung sino, may idea ho ba kayo kung sino to? May idea ho kayo? Anyway, how do you find the program? Comment lang po kayo sa baba. Tsaka request naman ho ako ng heart. Nasa Facebook lang ho muna tayo ngayon. Facebook ho muna tayo. Okay? Kasi para isa-isa ho nating kakapain yung atin pong sistema. Okay? So, Facebook ho muna tayo tututok. Tapos eventually mag-YouTube po tayo, tas TikTok. Okay? So, ayos ho ba yung signal ko? Ayos ho ba? Okay, sabi ni Idol Aldrin, iba na lang. Okay, eto, balikan ho natin si Mikey Williams, Si Mikey ho kasi, okay, taon-taon nagre-renew ng kontrata. Ang hindi ko kasi maintindihan sa token text, alam nyo naman na taon-taon, nagkakaroon tayo ng problema with Mikey Williams sa contract. Ba't hindi nyo pa ho itali? Di ba, ba't hindi nyo pa ho sakalin sa liig? Kumbaga sa kasal, di ba, bigyan nyo na ho ng marriage contract. Yung matibay-tibay. Tapos walang divorce, lagyan nyo ng clause doon na walang divorce. Tapusin ho yung kontrata. Di ba? Kasi ang nangyayari, kung taon-taon magiging problema ninyo, taon-taon ho kayong sasakit ang ulo. Di ba? Si Jolas nga ho, mukhang nag-give up na Sabi, I have too much on my plate already. Sabi niya na gano'n, pero ako, duda ko doon, nagtatampo to si Jolas kasi alam naman yan, pag-champion ko tong team na to, tapos biglang babalik si Chot Reyes. Di ba? Yun naman ang totoo di ba? So, ikaw man ho yun, di ba? Discourage ka na. Ba't ka pa mag-e-effort doon sa isang kumpanya na hindi ka naman binibigyan ng value? Di ba? Kasi kung ako yung token text management, hayaan ko po na si Jolas muna. Nanalo ka last time Hindi mo na kita papalitan. Bigyan kita 3 taon. Bigyan aptas pagka sa loob ng 1 kalahating taon. Puro sablay yung kampanya ng token text. Ayun, doon kita po pwedeng timbangin at sabihin ko sa'yo, Jolas, medyo galingan mo tong last conference mo Kasi pag wala tayong napiga sa'yo, goodbye kid ka na. Di ba ganun lang naman yun Uy, may mga nagpapadala ho ng stars. Actually, hindi po ako nangihingi, pero maraming salamat na rin po Sige, try ho natin gawing regular ito. Tapos, ang gagawin ho natin, okay, pag naging regular na po tayo, ang gagawin ho natin is, magpapapasok na ho tayo ng mga viewers natin. Sa ngayon, pabayaan nyo muna ako kasi ako lang ho ngayon na may control. Yung music, yung mixer, yung camera, tapos yung video support. So, medyo mabigat-bigat. Tapos mamaya ho, pagpasok ni Boss Dodo, ipapatch ko pa ho siya dito sa system ko, which is, dapat may ibang tao dito sa likod ko No? But anyway, maraming salamat sa mga nanonood. Sabi ni JR Lalen, ayaw ni Mikey ng long-term contract. Natural, kasi pinagbibigyan ho siya doon sa
paulit-ulit po niya na pag-demand ng mas mataas eh. Step ladder yung kanya nagiging sweldo eh. Alam nyo, inihila ko si Homer Sison kasi siya yung medyo close doon sa kampo ni Mikey. Kaya lang ho, busy ho ngayon sa abroad. Ito pong si Homer eh. Pero try nating hilahin si Homer saglit maya-maya lamang. Diba kahit phone patch na lang. Diba? Tapos inihintay rin natin si Boss Dodo katakutan, ano? So, sabi ni Boss Dodo, sama ako sa Snow. Kaya lang, may PBA pa. So, tinatapos lang daw niya yung mga laro. Okay, ito na pala. Okay na raw anytime si Boss Dodo. So, ito na. Ito yung madugo dito ngayon. Okay. Teka lang okay, boss. O, kita nyo, ako din na naggagawa ng di ba? So, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? So, ako din So, mamaya, pag pumasok ko si Boss Dodo, ipapatch ko na siya. Doon yung magiging challenge for me. Kasi pag patch ko sa kanya, kailangan ko i-test yung audio. Okay? Kasi ipapatch ko siya sa system. Medyo komplikado lang It's kind of complicated, you know. Okay, pero maganda yung topic natin this evening Kanina pa ako this afternoon hindi ko napapansin Pero ito, papasok na si Boss Dodo. Okay, so pag-usapan natin si Mikey Williams. Babasahin ko muna yung mga komento ng atin pong mga viewers. So ito, sabi nitong si Soming Gio. Idol, pero may chance pa rin bang lumaro si Mikey? Sa ngayon, gusto niyo ng totoong sagot? Malabo pa kasi hindi magkasundo yung dalawang kampo. Nagpe-presyuhan So, hindi lang natin alam kung upon the return of Chot Reyes sa Talk and Text, magkakaroon ng bunga. Kasi charismatic na kausap ito pong si Chot Reyes Sa mga hindi nakakaalam. So, kaya niyang ibenta yung Ayala Bridge. Diyan sa May Quiapo. Sa pamamagitan lang ng kanyang mga salita. Okay? So, hindi ko alam kung kaya niya itong at some point, kung kakayanin niya itong si Mikey na mapabalik, na malur back to Talk and Text. Sabi naman ni Erwin Mendoza Maglalang, para sa iyo, Lods, Fajardo ba ang MVP mo o Scottie Thompson o Christian Stan Hardinger? Magandang tanong yan. Mamaya mag-uusap tayo about Junmar Fajardo. So, inihintay lang natin si Boss Dodo na pumasok dito po sa ating linya. So, dalawa yung topic natin masasabi ninyo sa pagpapaduday nito pong si Mikey Williams at ito pong si Junmar Fajardo. Siya nga po ba ang greatest of all time ng PBA? Kasi may mga issue yung nagsasabi. Siyempre si Jaworski, di ba? Pero kung achievements po ang pag-uusapan, sa MVP pa lang, lamang na. Sabi ni Matthew Ago Cruz, wala bang salary sa PBA, tol? Salary cap? If meron, nasusunod ba? Kayo sumagot ng tanong. O kayo mga viewers, comment lang sa baba, nasusunod pa ba ang salary cap sa PBA? Naging topic na natin sa Spin POV yan a few weeks back. Sabi naman ni Kenji Tan, trade na lang sa SMB, Mikey for Teng and Enciso. I don't think papayag po ang Talk and Text. Galing na nga sa kanila si Enciso Tsaka si Jeron Teng, kung gusto nila, nung naging free agent, dapat sinunggaban na nila. Diba? Walang kapalit-palit. Michelson Edrada Velasco, may balita ka ba kay Kobe Paras? Wala pa po Hindi ko alam kung ano mangyayari sa karir nito. Kasi parang naging mas showbiz siya ngayon Tapos yung kumpiyansa, tapos yung level of basketball niya. Diba? So yung mga viewers natin, may alam ba kayo sa whereabouts? Nakita ko siya, sila, diba? Nag-abroad sila somewhere, ng mga sa abroad ba o nag-beach? Parang ganun no? Nakita ko lang sa Instagram. Sabi ni Renaville Bernardo, hindi na. Raymond Dominic Veloria, hindi na. May lagay. Ha. So ito yung mukhang si Mikey Williams ito. Kung babalik pa. Mukhang malabo na talagang bumalik No? So depende na lang yan sa magiging negosasyon with Coach Chot Reyes. Diba? Oy, si Isabel Reyes, nagbigay ng stars sa atin Salamat. Ito to be clear, hindi ako nangihingi ng stars. No? Pero kung nagpadala ko kayo, sabi nga ng nanay ko, pagka may binigay sa'yo, tas di mo tinanggap, mabubulag ka. Natatakot naman ako mabulag. Yan yung rason kaya hindi ako gumagawa ng mga vlog, yung mga videos. Dati I attempted di ba? So, doon sa YouTube channel ko. Kaya lang hindi ko na tinuloy. Kasi nga po, mga kaibigan, ayokong isipin ninyo na pinagkakakwartahan ko yung trabaho ko.
Okay? So ito, ginagawa ko lang out of passion. Kasi na-miss ko yung spin POV. Kahapon alauna na nababalisa ako eh. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi parang may hinahanap po yung katawan ko. So I decided, kaninang umaga, na magla-live po tayo ngayon. Dapat nga 8 p.m. to eh. Kaya lang, may kalasabay na PBA kanina. Kaya, ayun. Sabi ni Kiel SJ, Bolik boss, sa ang PBA team babagsak? Ha 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 ha. Alam ko na to. Mamaya pag-usapan natin kaya tumutok lang ako kayo dyan. Okay, si Boss Dodo, katakutan ay kakalampagin natin, mga kaibigan. Tapos, didiretso na tayo sa ating kwentuhan. Okay? So, standby lang ako kayo dyan. Stay stuck. Huwag ko kaya alis, ha? Mga Repapis, ano ang tawag sa puno na namumunga ng pera? E di money tree. Pag sexy ka, kahit 7 na ang iyong anak, Red Hot 7. Iniwan mo mga kasama mo at nakakita ka ng puno ng saging. Go bananas! Yan ang scratch cards na pwedeng magdala sa iyo hanggang Sa panahon ngayon, napakahirap maghanap ng trabaho. Alam naman nating lahat yan. Lalo na yung mga nanay na hindi maiwan ng kanilang mga anak at asawa. Sapagkat alam naman niyo, mahirap ang mahiwalay sa pamilya. Ito na, inaanyayahan ko kayong maging reseller ng Scratch It at Go for Gold Games. Interesado ka? Tawagan o i-text ang mga numerong ito at bisitahin ang Scratch It at Go for Gold FB pages. I never shy away from challenges. I am not afraid to take chances. Dito ko kasi masusubukan kung hanggang saan kaya ang aking limitasyon. Huwag kang matakot to leave your comfort zone. Life is a sport. You win if you play it well. Just like this game, ang bawat kiskis mo ay may naghihintay na panalo at papremyo. Dahil bawat card na bibilin mo, may matutulungan kang atletang tulad ko. Alright, so pasensya na ko kayo. Gaya nga na sinabi ko, ako lang mag-isa ang may control. Sige, mamaya ipapakita ko sa inyo yung system ko kung gaano kagulo. Parang nabalik ko nung nagdi-DJ ako sa diskuhan eh. Okay, so ang topic ko natin tonight, okay, so send lang ko kayo ng comments, no? Comment lang ko kayo ng comment. Nag-commercial lang ako, iniwan nyo na ako. No, sabi ko naman, babalik ako eh. Boss, status pala ni Brownlee. 3 months. Ano ba yan? 3 months. Okay, sabi ni So Minjo, tutok lang ko kayo ng tutok dyan. Marami ko kayo mga matututunan dito. May mga iba ko kaming detalye na ayaw namin sabihin ng diretso. Okay, bahala na ko kayo mag-decipher. Sabi naman ni So Minjo, boss, sana maging regular tong live mo kahit once a week. Sige, try mo natin pag hindi mo tayo busy. Okay? So, at saka, mainam mo yung dapat may kausap eh. Kasi pag ako lang mag-isa, ang hirap eh. No? Pero, natutuwa nga po ako sa inyo. Kasi po, andyan kayo, di ba? So, ayan, i-repost nyo na muna sana, tsaka i-reshare nyo naman. Yung Basketball Republic, salamat sa inyo, idol, Kay Birdie. Birdie? Asan na ba si Birdie? May ipapakita ako sa iyo, Birdie. Asan yung ano to? Birdie, alam ko nanonood ka ngayon. Ito, send ko mamaya. Okay. Okay, babasa muna ako ng mga messages habang iniintay natin si Boss Dodo. Ano? Sabi ni Mythica Michael Orobia, Sirs, do you think Mikey Williams deserves to be the mythical first team? Sige, pag-usapan muna natin si Mikey Williams habang hinihintay natin si Boss Dodo. Okay. So kung ako'y tinatanong ho ninyo about Mikey Williams, kung deserve niya na mapunta dun sa first team, ako ang sagot ko outright. Oo. Diba? Sino-sino ba yung mga naging mythical first team? I-text nyo nga po sa baba. Ayoko mag-research eh. Sino-sino yung mythical first 5? Wala ko si Mikey doon, di ba? Pero nag-finals MVP ka na pag-champion mo yung team at the expense of Ginebra na ini-expect ko ng lahat mag-champion, malaking bagay po yon, di ba? So, hindi ko alam yung rason kung bakit hindi ho siya nakapasok doon sa mythical first team man lang. Actually, kung tutuusin nga, dapat lumabang pa sa MVP to eh. 'Di ba? So, kung ako yung tatanungin ninyo, deserve niya kasi yung stats po niya,
And then yung effect ho niyan, nakikita ho natin ngayon dito po sa Talk and Text. Kung mapapansin ho ninyo, nung wala ho si Mikey, kahit ho wala ho si RHJ, si Ron J. Hollis Jefferson kiber lang ho yun di ba? Kasi although dominant si Jefferson, nagiging role player. Actually, mas dalas ka, role player pa nilalaro nito si Ron J. Hollis Jefferson doon sa team di ba? Napapansin nyo yun? Okay, eto na, si Boss Dodo Katakutan. So, I will just pause for a break. Tapos, agad po akong babalik with Boss Dodo Katakutan. I will just check the system. Stand by. I never shy away from challenges. I am not afraid to take chances. Dito ko kasi masusubukan kung hanggang saan kaya ang aking limitasyon. Huwag kang matakot to leave your comfort zone. Life is a sport. You win if you play it well. Just like this game, ang bawat kiskis mo ay may naghihintay na panalo at papremyo. Dahil bawat card na bibilin mo, may matutulungan kang atletang tulad ko. Mga Repapis, ano ang tawag sa puno na namumunga ng pera? E di money tree. Pag sexy ka, kahit pito na ang iyong anak. Red Hot 7. Iniwan mo mga kasama mo at nakakita ka ng puno ng saging. Go Bananas! Yan ang scratch cards na pwedeng magdala sa iyo hanggang 1,000,000 piso. Subukan na ang swerte. Mag-scratch it. Produkto ng PCSO. Available sa lahat ng Lotto outlets at resellers nationwide. Pili na. Tanging may edad 21 pataas lamang ang maaaring bumili at maglaro ng scratch it cards. Keep it fun. Game responsibly. For the past 2 years, I have been at a very important chapter of my life, playing the game that I love. Nothing beats the feeling of overcoming your weaknesses and hitting new strides. I may have fell short of my target sometimes, but I won't stop until I get there. After all, my primary goal from the beginning is to go for gold. Please help me achieve my goal, our goal, buy Go for Gold cards and be part of our success. Our pride, our country, our cards. Go for Gold, helping Filipino athletes achieve excellence. Sa panahon ngayon, napakahirap maghanap ng trabaho. Alam naman nating lahat yan. Lalo na yung mga nanay na hindi maiwan ang kanilang mga anak at asawa. Sapagkat alam naman niyo, mahirap ang mahiwalay sa pamilya. Pwes! Ito na, pwes! Inaanyayahan ko kayong maging reseller ng Scratch It at Go for Gold Games. Interesado ka? Tawagan o i-text ang mga numerong ito at bisitahin ang Scratch It at Go for Gold FB pages. Kahit na may pagkakataon na bigo akong abutin ang aking target, hindi ako napapagod sumubok ng sumubok. Kasi sabi nga nila, baka sa pag-ayaw mo, andun na pala ang tagumpay na hinihintay mo. Ganito rin ako sa paglalaro ng favorite Go for Gold scratch card ko. Try lang ng try. Who knows, baka yun ang susunod na milyonaryo. Alright, so we're back. Kumusta po kayo mga kaibigan? So ito nga, gaya nga ho ng aking sinabi kanina, hindi po tayo nag-iisa ngayon. Ito, nagkaka-piste-piste na. Ito pong aking system. Ito, pabatiin natin muna si Boss Dodo Katakutan. Boss Dodo, magandang gabi sa'yo. Hoy, magandang gabi, mga barkada ko. Oo. Snow, Oo nga. magandang gabi dyan. At miss na kita. Oo nga, na-miss na kita eh. Sabi ko nga, kumusta rin former boss ko? Sabi ko, kasi parang kahapon boss, naninibago ako. Ikaw ba, nanibago ka rin na Oo nga. parang part na ng system natin yung yung spin POV eh. Kaya lang, Oo nga. wala tayong magagawa. Pero ano ba latest dun boss, para sa mga nagtatanong? So, tama ba yung pinost ko a few days back na hindi tayo isa-shutdown? It's just that, kumbaga, posibleng magkaroon ng change of management. Di ba, boss? Oo, ganun nga yun. It's not really a shutdown, but mag-change hands yung ownership nung, I'm sure, I think that's what's going to happen. Is it But apparent right now, already? Is it apparent already, boss? I think management is firm, pero ang dyan is yung negotiations eh.
negotiations are ongoing and they're very fluid. Pero based on what we hear and what they're telling us, I think something will happen between now and next week yata. Okay. So sa ngayon, wag muna natin pag-usapan kung ano ang plano ni Boss Dodo at saka ng mga staff namin doon sa spin. Pero syempre yung mga natutuwa dahil sa mawawala yung spin, maawa naman kayo doon sa mga nagtatrabaho. Ako nga 30,000 yung utang ko kay Boss Dodo eh. Boss Dodo, eto na, pag-usapan natin itong si Mikey Williams. So what do you think of the current situation that Talk 'N Text is facing ngayon with the Mikey Williams na actually, naging problema na nila ito last year. Hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan na naman nilang bumalik, mag-recur. Di ba? Itong issue na to with Mikey Williams. Boss, what's your take on this? I think the root cause of that problem is Mikey Williams is unhappy at TNT, di ba? Yun lang naman yan, di ba? Di ba, it was Coach Jolas himself saying na pupunta ng practice siya, walang kausap na tao, he'll just be by himself, di ba? Walang kakausapin sa teammates. That alone is a red flag, di ba? And I think that causes all these problems. Kasi otherwise, if he was happy playing for TNT, other than the contractual negotiations, I think he would be here by now, di ba? Yun ang problema. Yeah, I think that's the biggest problem that TNT is facing right now, that its top player is not too keen on playing for them, di ba? Pero boss, bakit kaya ganun yung treatment kay Mikey? Is it because superstar siya? O is it because may mga natatapakan siyang mga veterano doon sa kupunan nila? Kasi issue yan eh. Alam niyo sa Talk 'N Text issue to, Boss Dodo eh. Hindi ko alam kung ba't hindi umasolusyonan ng management. Pansinin nun niyo andun dati si Jericho Cruz. Nawala. Si Terence Romeo, ando doon dati, nawala. Sino pa? Ang dami. Di ba? Yung mga viewers natin, tanong ko kayo, sino-sino yung mga magagaling marquee players na naglaro na, suot na yung jersey ng Talk, si Japet Aguilar. Di ba? Nasuot na yung jersey ng Talk 'N Text, bigla hong nawala, biglang itinraid, biglang nagka-problema, o biglang nagka-litsi-litsi. Baga. Pero sa tingin mo, boss, ikaw, ano yung pakiramdam mo dito? Is it because Mikey has his own world? O Mikey is too good to be part of... Kasi sa Ginebra, hindi naman nangyayari yan. Sa San Miguel, di ba? May mga film din naman sila. Di ba, Boss Do? Yes. Oo nga I think it's a chemistry problem, di ba? Otherwise, maayos lahat yan if the players and the coaches get along. But, syempre, wala kaya start negosyo... with management, di ba? Wala kaya negosyo doon, boss, na naaapektuhan? Alam mo na? Yung... Oo nga, no? Ewan ko, Diba? ba't wala akong narinig na gano'n, pero I'm not sure. Baka. Kunyari, baka mamaya may nagkukwentuhan yung mga player. Okay, lamang tayo ng tatlo. Biglang titira si Mikey, di ba? Parang maiiba yung odds. Parang mga ganun di ba? Tingin mo. Pero posible ba mangyari yun? Posible ba mangyari yung mga ganung senaryo, Boss Do? Kung may mangyayaring gano'n, I don't think it's the first time. Oo nga. Di ba? Oo nga. Boss, ito sabi ni Claro Alona, Troy Rosario, Mo Tautua, Parks, tsaka si Troy, sabi nila, no? So, mahaba yung pila nito, Pero boss, sa issue nitong si Mikey Williams, sino yung dapat talagang, kung ako si Manny B. Pangilinan, si Ma'am Manny, kung ako si Ma'am Manny, tapos tinanong niya, ano ba nagiging problema dyan? Sa Talk 'N Text, ba't laging ganyan? Sino yung dapat sumagot na una sa kanya, boss? Yung kunyari, nagtanong na si Boss Manny. Di ba? Dito sa pinakahuli, ang hindi ko maintindihan dito. Bakit binigyan siyang opt-out clause? Yun ang pinaka of all the things that went wrong in the way Mikey Williams is handled, hindi ko alam bakit may opt-out clause. Kaya nga pinapipirma yung mga player, di ba? Kaya ang pinapipirma yung player to lock them up. At as long as walang negotiations dyan, then he's committed to honoring that contract. No? Pero as it is, if he opts to use that clause na pwede siya mag-renegotiate at the end of the season, then hindi siya reneging on the contract. Correct. So, hindi violation of the law yan. Diba? Kaya nga may Hindi ko contract. maintindihan. Sino naglagay nun? Tsaka boss, kaya nga may contract Di ba? Susunod tayo. Oo.
Di ba, boss? Parang Yeah. lisensya mo. Pag binigyan ka ng lisensya ng LTO, 10 taon, 10 taon, hindi ka na magre-renew, di ba, boss? 10 taon ka susunod sa Exactly, batas, yes, di ba? Parang So, parang ano to, marriage contract with divorce clause eh. Di ba, Oo, boss? buti parang nilagyan nila na divorce clause ng mga after 2 years, after 4 years, after 6 years. Kasi I was made to understand after this season, yung next season niya, meron na namang opt-out clause yun eh. Meron Yeah. na namang option to renegotiate the deal eh. Diba? Oo, So, tama. tipin mo at the end of every season, Correct. problema. And Correct. true enough, yung laki na ng problema. Pero boss, do you think talk and text can cope yung absence nitong si Mikey Williams? And do you think, ito yung nakikita natin sa screen ngayon, si Chota Reyes, do you think he can do something to address itong problema na to upon his return? Tingin mo ba, Boss Do? I'm not too sure eh. Kasi, ang unang naging problema niyan, Chot Reyes na yung may hawak, di ba? And Tama. Jolas was the team manager, di ba? Correct. So, Correct. what would that do, di ba? Kung di naman sila like, sanggan dikit ba sila ni Chot during that time? I don't think so. In fact, nung mga nag-uumpisa, si Jolas pa was the one really handling Mikey in his role as team manager, di ba? So, dapat by then, medyo dikit na sila, di ba? Or maybe they have built a relationship that was strong enough to, di ba? To negotiate through all these problems, di ba? But apparently, hindi, di ba? So, may tutulong ni Chot ngayon? Correct. Tsaka no? Ano yung kapangyarihan ni Chot, no, to lure back itong si Mikey, 'di ba? Considering na marami ring issue sa sarili si Chot eh, 'di ba? Yung 'di ba, boss? And apart from that, boss, ang tanong pa dito is ano yung titimbangin ni Mikey in as far as his role dun sa team? Kasi boss, maganda rin yung naging performance niya under Jojo Lastimosa eh. 'Di ba? So tanungin nga natin yung mga viewers natin, boss, saan mas maganda yung naging laro ni Mikey? Under Chot o under Jolas? 'Di ba, boss? Kasi kumbaga parang tinanggalan ng tali si Mikey ng Jolas eh, 'di ba? Yes. Tapos si Jolas yung nag-renew ng kontrata niya kasi 'di ba sa story nga ni Homer diyan sa Spin PH, boss, sinabi na si Jolas yung nakapagsara ng deal para makabalik ulit si Mikey, 'di ba? Pero ngayon parang medyo may apprehension na si Jolas na makialam eh, 'di ba? Parang sinabi niya, I have too much on my table already, 'di ba? Which to me, boss, is a sign na mukhang si Jolas discouraged din sa sitwasyon niya himself, 'di ba? Kasi 'di ba? Ikaw, boss Dodo, parang ikaw, 'di ba? Ang ganda ng spin, tapos biglang may pinalitan ka. Papalitan ka, 'di ba? Tapos, ibabalik ka nung sumabit, di ba? Wala nga sabit eh. Maganda nga eh. Di ba? So, yun, sabi nga ni Ronald Sibiliena, player coach kasi si Jolas. Okay? Si Alvin Cristobal Jolas, under Cone. Eto, tanong ko ngayon sa iyo, Boss Dodo. Sa tingin mo ba, kung nasa San Miguel na camp, itong si Mikey Williams, magkakaroon ng ganitong problema? Wala. Definitely, I'm 100% sure wala. Kasi, una-una, lahat ng kaibigan ni Mikey na based dito sa Pilipinas, lahat na sa San Miguel, di ba? Also that, alam mo yun, di ba nagka-controversy yan, may isang party yung San Miguel. Katatalo lang ng talk and text and he was there. He was there sa isang party, di ba? But ang explanation ng mga kaibigan niya, no, we just bumped into each other. Pero the fact that you were there shows na kung kanino close si Mikey, di ba? And two, I've always maintained that pagdating sa mga decisions, if you compare the MVP and San Miguel camps, San Miguel really makes the better basketball decisions. Correct. And look, kita mo na yan. Ang dami na ang dami ng prueba niyan over the years. And the championships are the last na concern. Kaya nga. Pero boss, alam ko medyo inaanto ka na, medyo bibilisan na natin itong usapan. Itong usapan. Pero tingin mo may chance bang bumalik si Mikey with the present situation? Right now, wala eh.
no one's giving way, di ba? Dapat yan ang tawag yan, stalemate, di ba? Parang ano yun, parang chess, eh, di ba? Deadlock kayo, eh, di ba? Unless someone gives way, or at least someone steps back, or someone, di ba? Wala namang gagalaw dyan. And right now, the two teams are playing hardball, di ba? Mikey Stump is playing hardball, and judging from yung mga ginagawa ng Talk and Text right now, I don't think they're ready to give in to whatever the Mikey camp is asking for. Correct. So, not in the next week or the coming week, I don't see a amenable solution to this. Stalemate sila eh. Malaking gap. Anong long-term effect nito, Boss Dodo, sa Talk and Text if magpapatuloy na wala or eventually wala na talaga si Mikey sa Talk and Text? Let's not forget that Mikey Williams is their best player. He was the best player since he arrived and still the best player now. Ngayon, if you're any team without its best player, this is a very daunting task as far as winning championships is concerned. And in the case of Talk and Text, hindi lang naman Mikey ang problema nila. Injuries to Pugoy, isipin mo, Pugoy, Eram, di ba? Ano na yun? So, sabi nga ni Homer, di ba? Baka Pugoy, Eram, Mikey, mga worth, 70, 80 points a game yun, di ba? On a good night, Correct, di ba? correct. Sipin mo, mabawang ka ganong klaseng production, offensively, di ba? O, paano naman siya kapupulutin, di ba? I doubt if Talk and Text can reach even yung Final Four, semifinals, kung with the present lineup that it has right now. Kahit sabihin mo, nandun pa yung Rondejo and Jefferson, di ba? Pero, Boss Do, kung ikaw yung management ng Talk and Text, upper management, wag na tayo doon sa team manager tsaka governor. Kung ikaw yung upper management ng MVP Group, ano ang gagawin mo sa situation ngayon? Somebody needs to step in. Unless, sabi nga diba? Galit na sila kay Mikey, diba? Or even upper management is fed up with Mikey, diba? But if someone there with authority who can speak on behalf of the company and make decisions solely by himself without consulting someone or without consulting someone na mas mataas sa kanya, I think that's the only way. I think now medyo malaki yung gap. Nagka-gap na yung relationship between Jolas and Mikey. Nagka-gap na yung relationship between Chot and Mikey. So, who's the next? Maybe we all know Mr. Ricky Vargas. Ano yan, di ba? Yan ang mga taga-solusyon ng mga problema ng Talk and Text. Maybe he can step in, pero... Ako yan, boss. Dapat si MVP na eh. Di ba? Dapat si MVP. I think the best way there is MVP. And ang ano nga lang ngayon, medyo time is ticking. Time is of the essence now. Correct. Para masolusyonan to. Kaya nga. Pero boss, kaya ng MVP, kung hihingi ng ganun kay Junmar, nahalaga si Mikey, pero hindi naman siguro ganun. Di ba? Hindi naman siguro 1.5. Kaya ng MVP Group. Boss, sabihin mo na nasa level nila Scottie Thompson. Di ba? Kaya. MVP Group, kaya yan. So, but, ang kasi dito, nagkapikunan na di ba? Yun ang problema dyan. Oo. Whether the monetary considerations, I think, nagkapikunan. Tama. Pero, ito na lang, Boss Do. Sa tingin mo ba, dapat i-band si Mikey para hindi na rin makinabang yung mga upper level teams in picking him up? Kasi, pag nawala sa kampo ng MVP Group, which is imminent, di ba, at this point, at this juncture, posible San Miguel na naman yan, Hinebra, Magnolia. Di ba, matitilt na naman yung balance ng liga. So, tingin mo ba, mas makakaganda sa liga pag mag-a-apply mag-i-impose ng silent ban ang PBA kay Mikey? That's a tough question na I have to ask you, Boss Dodo, di ba?
Ako, feeling ko magkakagulo ng gano'n. If Lalo na, TNT chairman si Vargas. and Mikey. Oo, lalo na with how close the two major blocks are now, yung TNT tsaka yung San Miguel Camps, MVP and San Miguel Camps, knowing how close they are now, I don't think Mikey can find his way back into the league without the blessings ng officials ng the two camps. The same way na, sino ba? Slaughter. Ano ba yan? Asan ba? Slaughter. Di ba? Si Bobby Ray Parks, di ba? Ito nga, boss. Parts. Malakas nga yung tunog na si Parks. Mukhang any moment na, tatapusin na yung kontrata sa Japan. Papunta ng Hinebra eh. Ayan, malakas po yung tunog niyan. Di ba, boss? So, doon na naman. Pero, di ko alam kung kung can he jump directly to Ginebra without PNT, di ba? Getting in the way because sa kanila yung signing rights, di ba? In perpetuity yun, di ba? Pero, boss, wala bang stake sa PLDT na? Si Ramon Ang? Sabagay. Yun nga, tsaka dikit sila, di ba? So, we don't know. Pero at this time, napaka-lopsided na ng mga lineups ng mga teams in favor of the San Miguel teams, di ba? Ang lakas ng Ginebra, ang lakas na San Miguel, ano pa lumalakas, same with Magnolia, di ba? Kasi boss, if we're going to read between the line, si RSA, part owner na siya ng Metro Pacific which is the mother company of, di ba? Ng PLDT. I think he was given a board seat, di ba? Oo, may board seat na siya. So, hindi na magiging problema yon, di ba? Yeah. Oo, so, Yeah. anyway. So, Boss Do, isa na lang issue natin, isa na lang topic na pag-uusapan natin. I'm sure medyo inaanto ka na. What do you think of Jurmar Fajardo? Do you think it's already fair to call him, at this point, the greatest PBA player of all time? Ako, skills-wise, Mm-hmm. Skills-wise, I still think Juan Fernandez is better than Junmar. Ang advantage ni Junmar is bigger, di ba? Heftier than Juan. But in terms of skills, lahat ng overall skills from dribblings, shooting, to post moves, to medyo malayo yung Juan Fernandez. Ako kayo nanonood right now and you've seen Mon play in his prime. I'm sure mag-agree kayo sa akin. But in terms of accomplishments, without a doubt si Junmar na yan. Sipin mo, all those championships, 7 MVPs. No one before him has won more than 4. Sama na si Mon, Alvin, di ba? Sipin mo, kung titignan mo talaga yung season ni Junmar, the last season, he didn't really play that well, di ba? I'm sure, Snow, you'll agree na I'm sure kung by Junmar standards, it's a ordinary season for Junmar. Ordinary in terms of dominante siya, but it wasn't spectacular, di ba? But you can see how good Junmar is na in an relatively ordinary season, still stands out and still wins the MVP, di ba? Correct. Ganun kagaling yung bata. Kaya nga. Kaya lang But in terms of skills, Monaco. ang isang gray area po kasi, no, mga kaibigan, dito sa talk between Mon Fernandez versus Junmar Fajardo. Maganda yung argument na in-raise mo, Boss Dodo, Kasi iba pa rin yung Mon Fernandez Kasi during his time, balance yung laro. 'Di ba? Balanse yung halos yung mga teams, 'di ba? Hindi malakas yung koponan, just like ito nga kay Junmar. Ang lakas niyan Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 'Di ba? Nung panahon ni Mon Fernandez, ilan lang yung superstar sa team niya. 'Di ba? Tapos yung mga kalaban niya, ang dami ding mga superstar na karibal sila. 'Di ba? So, tapos ito pa yung isang argumento. Nung time nila Mon Fernandez, hindi inaalagaan sila na wag tayong kumuha ng import na mga malalaki. Kasi baka mahirapan si Mon. 'Di ba? Boss Do. Saan ka nakakita, boss? Yeah. Ang kahinaan ng mga Pilipino, yung big man. Pag lumaban tayo sa FIBA, big man ang kulang natin. Ba't di tayo mag-impose ng unlimited height na, 'di ba? Boss,
Parang, I totally agree. I totally agree with you on that. Oh. Dapat batakin mo na yung mga players dito, di ba? Oo, kasi tiga mo, pag hindi ka kumuha ng big man, syempre makikinabang si Junmar as you can see on the video. Salamat po sa One Sports. Huwag niyo ibaban yung video ko ha. For educational purposes lang po itong paggamit namin ng video ninyo. Okay? At saka yung iba naman, hinahayaan mo ninyo. Boss Al! Ayan ha. Nakalimutan ko pala i-text si Boss Al. Pero, sa ngayon, boss, how would you, when will you pick Junmar as the greatest of all time, boss? Itsura mo. Ako, without a doubt. Ah. Without a doubt, if you make a list, ano na doon, nandun na si Junmar. GOAT na yan. With all those 7 MVPs. Pagdating lang sa skills, I think I'm more leaning towards Mon. And di ko masyadong napanood si Kaloy Loizaga pero I was told he was even better, di ba? Ako, Snow, last word, I was prouder of Junmar with the way he played both this World Cup and especially this Asian Games. I think Correct. those two tournaments he showed that he can be at that level, di ba? And I was happier to see him play sa World Cup tsaka sa Asian Games. Sa PBA, I think relatively by Junmar standards, I think he played quite ordinarily in the PBA. Pero sabi ko nga, ganun kagaling si Junmar na ordinary season, he still ends up as MVP. I think he's really special. Tsaka ang bait na bata. Diba? Tsaka given na yun, boss to na yung PBA niya, dominante talaga siya No, tsaka, boss, nagkataon ba na yung era ni Junmar Fajardo playing in the PBA, walang dominant big men na pwede siya makakatapat? Kasi may slaughter, pero lelembot-lembot. Di ba? Kumbaga parang rare yung pagpasok niya na 6'7", 6'8". Di ba? Ano ba siya height niya? 6'9", ano? 6'10". 6'10". Oo, na 6'10", walang mga big men, di ba, na pwedeng tumapat sa kanya. Kumbaga siya yung pinakamatangkad Di ba, boss? So nagkataon lang Saka, isipin mo ilang taon na si Junmar na? 30s na si Junmar, di ba? Supposedly, yan ang mga peak seasons ng mga players. Mga early 30s, di ba? Pag nag-34, 35 na yan, medyo, alam mo, pababa na yan, di ba? Pero isipin mo because of the, di ba? Because of the trend of top players heading overseas, wala pa siyang pantapat kay Junmar up until now, di ba? Sa PBA yan, Ang dyan, kung talagang walang exodus ng mga players heading overseas, dapat may Kai Soto na sa kalaban by now, di ba? Sa PBA yan, Kaya nga. Meron ng Carl Tamayo na medyo bumabangga sa kanya. Mas bata, mas malakas yung katawan, mas malakas yung resistensya, di ba? Medyo matcha-challenge si Junmar dyan, di ba? Same thing with yung mga ibang mga pumunta ng Japan, pumunta ng Korea. But right now, isipin mo, ganun na yung edad ni Junmar and still, I think is all but unchallenged sa PBA pagdating sa mga big men, di ba? Yun nga lang, ang pinakamagandang pinakita niya ron, I think he laid to rest yung talks na, pang-PBA lang yan. Kaya lang, doon ako natutuwa naman kay Junmar, di ba? Because yun ang palaging knock sa kanya ng mga fans, di ba? Lalo na yung mga rival fans ng San Miguel, di ba? Pang-PBA, hanggang PBA ka lang, bata. I think after the Asian Games, no one can dare tell Junmar the same things na, ba? Ikaw, di ba, Snow? Ikaw, tingin mo. Oo. Pero ikaw ba, Boss Do, nakikita mo din na, teka muna, nawala ka, Boss Do, teka lang may napindot na naman ako, ito yung sinasabi ko. Pero ikaw, Boss Do, kung sakasakali na papasok itong si Kai Soto sa PBA, tingin mo kaya niyang tumbasan itong itong naging career nitong si Junmar Fajardo? Boss Do, tingin mo kung papasok siya, tingin mo kaya niyang habulin itong achievement ni Junmar? Oo naman. We keep forgetting that Kai Soto is 7'3". 7'3". Sabi mo, ilan siya ngayon? 21? 22? And he has his entire career ahead of him. Tapos, kung titignan mo pa, mas batak siya than Junmar ever was at his age. Isipin mo, at his age,
Si Junmar naglalaro siya si Safi sa Cebu. O siguro, kabanggaan niya yung si Greg Slaughter. But definitely, hindi ganun kataas yung level ng laro. That Kai Soto had been playing since he was what? 14, 15, Alam mo- 16, di ba? Oo nga. Alam mo boss, ang sayang dito yung AJ Edo eh. Kasi kung walang alok ng Japan to, nakakalaban na niya si Junmar siguro at this point eh. Di ba? Isipin mo pa yun. Oo nga, nakalimutan ko yun. Pero isipin mo yun, ha? Kung walang Exodus right now, dapat ang mga nagbabanggaan dyan, Junmar, Carl Tamayo, Kai Soto, AJ Edo pala. Di ba? Naku, ang gandang panoorin sana ng mga yan. Di ba? But unfortunately, hindi natin napapanood. Parang ano na lang tayo, what if, di ba? Correct. Pero Boss Do, maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa atin, sa amin, hindi ako makapaniwala, Boss, na hindi ikaw ang ngayon, ang pinaka punong abala. Guess ka na. Pero Boss, Ang sarap pala. Oo nga. Ang sarap pala. Hindi, tsaka masarap yung gabi, boss eh. Next time siguro mas maaga, no? Pero hindi kita laging Oo, guguluhin. Alam ko busy ka din eh, no? Kasi marami tayong viewers pag ganito. Pagka Mas bumalik maganda ka sa ba? Mas madami kong viewers pag gabi. Oo. Pagka boss, bumalik ka na sa spin ulit, saka sakali, o kaya nagtayo ka ng bago mo, 'di ba? Dito lang kami sa tabi mo nila Homer, ha, boss ha? No. Oh, syempre naman. Oo. Syempre naman. Lastly, Tayo pa rin. lastly, boss, ano pala plano natin doon sa sa inuman session? We're going to work this Oo out. nga eh. Masyadong marami nangyayari right now. Hindi natin maasikaso yan because a lot of things are happening right now. Both di sa website sa negotiation. Diba? But as soon as tapos na yan, magano tayo, imbitahan natin yung mga mga barkada natin dyan. Kaya, Konting kwentuhan, konting alak na hindi nilalagay sa ulo, sa tiyan lang. And I'm sure mag-enjoy tayo, di ba? kaya nga. Sige po, marami ko kaming plano regarding Oy! that ni Boss Dodo at we will keep you posted kung ano yung mga magiging Yes. plans with Boss Dodo. Basta tandaan nun ninyo, buy one take one kami lagi ni Boss Dodo. Not unless ayaw na niya sa akin. Kasi ayaw ko na ibang amo, ito lang yung nakakapagpatino sa akin, si Boss Dodo lang eh, di ba? So kumbaga sa parang Phil Jackson, boss, tsaka Dennis Rodman eh. Ganun ang dating eh. Okay. Yeah. Okay, Boss Do, maraming salamat Oy, sa iyo. nag-enjoy ako. Thank you for Okay, the time. salamat. Nakikita ko pagod ka na dahil maghapon ka, tapos short notice, tinawagan lang kita kanina 8:00. Ikaw Lahat tayo, pa. boss, pwede ka ba? Sabi mo, oo, agad. Boss Do, salamat sa iyo ha. Love you. Nag-enjoy ako. Sarap. Salamat, boss. Panoorin mo na lang yung Salamat. yung recap kasi test broadcast pa lang tayo. Tignan mo na lang kung paano naging yung flow nito on air. Boss Do, salamat sa iyo ha. Salamat yan. Love you, Boss Do. Love you. Magandang gabi. Okay, so yan po si Boss Dodo na nakasama natin, no? Thank you so much, Boss Do. At nakakatuwa na nabigyan niya tayo ng oras amid yung kanyang busy schedule, sabi nga nila, busy schedule, no, nagawa po niya tayong samahan. Okay, so magre-recap tayo, magko-question and answer po ako, yung mga tanong ho ninyo, yung mga gusto ho ninyo linawin, pagkaya ko sasagutin ko po. Okay? So, wag ko kayong aalis. Babalik agad wala pa ho akong pangalan. Wala pa hong pangalan ng program natin. This is just a test broadcast. Okay? So, sinusubukan lang ho namin at ayaw lang ho namin mawala kami sa inyong mga hinagap. Kasi pagka nawala ho kami siguro ng mga 3 weeks, baka hindi nyo na ho kami mahal eh. Yung Basketball Republic, Birdie! Ayan, si Birdie. Ito na Birdie yung hindi pa ako nakakalabas, naipit ako, Birdie, yung utang ko sa'yo kanina. Ayan, nagpa-Gcash ako kay Birdie kasi meron dumating dito na kailangan bayaran. Anyway, babalik ko ako agad. Question and answer tayo. Okay, lahat ng mga tanong nyo sa text, sa comment section, pipilitin ko po sagutin. See you later. Wag ko kayo aalis ha, please. And also, please keep on sharing. Like, heart. O kung hindi nyo ako gusto, mga isa ko kayo sa hater, okay lang ho mag-thumbs down, no? Angry comment ho kayo dyan. Angry react. Wala akong problema sa akin yan. Wag ko kayo alis. Kahit na may pagkakataon na bigo akong abutin ang aking target, hindi ako napapagod sumubok ng sumubok. Kasi sabi nga nila, baka sa pag-ayaw mo, andun na pala ang tagumpay na hinihintay mo. Ganito rin ako sa paglalaro ng favorite Go for Gold scratch card ko. Try lang ng try. Who knows, baka yun ang susunod na milyonaryo. Alright. Okay, so sabi ni Paul Avila, Miles Powell ba posible maging SMB import next conference? Pwede naman ito eh.
Hindi naman ho ito imposible. Kaya lang ang tanong ho doon, wala ho bang commitment ito pong si Miles Powell sa ibang mga team, 'di ba? At kumusta ba yung bid nito? Parang alam ko gusto nitong bumalik sa NBA, 'di ba? Kung may chance siya. Tsaka ano to no, medyo bigatin ito tulad niyan, nasa King daw Eagles na ho pala siya, no, sa CBA. Mahirap po 'yan kasi kung hindi ako nagkakamali, in Asia, ang China po ang may pinakamahal na pasweldo. Kaya nga nakukuha nila yung mga ex-NBA players Di ba? Sabi ni Raymond Hicarte, si Troy Rosario po ba yung big man na gustong umalis dahil sa Coach Idol? Hindi naman siguro. Pero si Troy, di ba? Kailan ho siya na-trade? Sino ho bang, ito, kukwentuhan ho tayo, comment ho kayo sa baba. Noon ho bang na-trade si Troy, sino po yung coach at saka sino po yung team manager? Sino? Ayan, maghihintayin ko yung mga sagot ninyo, ha? Sabi ni Michael Orobia, sir, any chance that Brandon Ganuelas Goser will go to TNT soon? Mukhang malapit na to. Pagka hindi ho nag-push through yung kay... Pasensya na okay, lagi makati ilong ko no? Pag hindi ho nagkaroon ng resulta yung kay Mikey Williams, siyempre, magpe-press na ho ng panic button yung token text. Actually, naka-standby na ho itong trade na to Jeffrey Fong, meron po bang independent teams ang interested kay Mikey? Magandang tanong to Pero kung independent teams, rain or shine, malabo na yan. Pero type talaga ni Yenggeo yan Matatandaan nun ninyo si Mikey, hindi naman matunog to sa PBA draft 2 years ago, di ba? Natunugan ko, naalala nyo yun, bigla akong tinweet yung pangalan ng biglang bumuyang-yang. Nagalit nga po sa akin yung Enle. Actually, hindi naman nagalit. Parang sinabi, oy! Ba't ba pinost yun? Inaalagaan nga namin yun Kasi yung mga ka-teammate po dati ni Mikey, dati yung player ng NLEX at alam ho nila na si Mikey po may kakayahan at nagtatago lang ng laro. Sabi ni JJ Franco, si Ravenna po yung coach. Siya ba ang coach nun? Pero ang team manager na si Jolas, di ba? Hindi. Si Chot pa din yata yun. Sabi ni Paul Jerome Guevara, Poy, aram ba yung big man? Nope. Injured si Poy. Mark Edison Mercado, boss daw, totoo ba yung Mikey to Bolik then to SMC team? Actually, nadinig ko rin ito na niluluto Pero ang huli ko kasing nadinig, si Bolico, papalitan ng shooter na medyo nakakalbo. Pero long hair. Yan yung huli ko nadinig Pero po pwedeng mabago po yan. Sabi ni Will Canare, ito kanina pa siya nagtatanong, may I ask where is Commissioner Tito Salubao Converge? Did he resign? Hindi ko alam yung actual na naging parting ways ni former Commissioner Tito Salud sa Converge. Pero naging naging masalimuot na collateral nung nagbangayan ng konti, di ba, nang hindi natin nakikita yung Converge saka yung PBA kasi hindi pinayagan si Dennis Pineda, si Governor Delta Pineda na maging governor po ng team, di ba, dahil nga nasa politika raw, ayaw raw ng PBA na nasa politika. So, syempre, si Commissioner Tito Salud medyo close o associate, hindi naman associate, di ko alam yung term di ba may link dun sa mga officials ng PBA, di ba? Basketball Republic, ang kulit ng code name mo, boss. Oy, salamat sa inyo. Hindi nakakalbo si Romeo, 3-point shooter. Sa kakalbo, pero long hair. Yan yung huli, Okay, so ito, marami pa rin tayong mga viewers at this point, pero 11:30 na pala ng gabi. So, kailangan ko na sigurong mag-pack up. Pero nag-enjoy po ba kayo sa program natin? Gusto niyo ba gawin natin ito lagi? Hindi nga, yung totoo. Sabi ni Marky Weekly Anier, boss may idea ka ba sa 2 expansion team na sinasabi ni Kume? Nadinig ko to parang teka lang kasi ito nga yung problema sa akin, hindi ho ako nakakapag-update lately. Kasi nga po, nabisi rin ho ako sa ibang ginagawa ko. May trade po kaya sa SMB sa ngayon, wala pang galaw. Pero hintayin nyo yung sinasabi ko. Kasi type na type ho nila. Si, may kamukha ito
Si Nacho, kilala nyo ba si Nacho? Nacho Libre. Tama ba ako? Kilala nyo si Nacho Libre? Type na type ng San Miguel yan si Nacho Libre. Kilala nyo ba yon? Papayatin nyo si Nacho Libre. Tapos, type din ho ng San Miguel. Pwede nilang makuha yung pong big man na shooter. Di ba? Tapos, ano ito itong big man na to parang produkto ng Sampalok. Alam niyo ba yon? Sa Hokson, parang ganun. Si Razel Boy G. Hechanova, Coach Tab Baldwin Bosno. Ito, yung kay Coach Tab Baldwin, may dinaanan ho siyang tao, naka-close ko, na sinabing, pakiusapan, can you doctors know not to mention or even tweet about my possible plans or that issue about Indonesia? So, so I can focus on whatever I'm doing right now. Pero totoo po, na nagkita sila nito pong si Eric Tuhir. Kasi kung hindi totoo, nag-deny na siya, di ba? Tapos, yun pong PT, nitong nito pong isang team sa Indonesia na hawak din ni Eric Tuhir, 'di ba? Nag-post ewan ko lang kung nabasa ho ninyo, 'di ba? Parang ito conditioning coach ba 'to? Teka lang Teka, hinahanap ko dito sa file ko. Ito maganda ngayon, kasi sa Spin POV, hindi ko kontrolado yung nakikita ho ninyo on air. Pero ito, ako na ho mismo ang in control, so maipakikita ko ho sa inyo, kayo na ho ang mag-decide. Okay, may ipakikita ho ako sa inyo na picture, nito pong tungkol kay Tab Baldwin, okay? So, teka lang, hinahanap ko ano ba to? Ang dami ko kasing message dito sa Facebook, mga Bombay, tapos mga are you ready to chat, di ba? Conditioning. Teka lang, hinahanap ko yung yung napag-usapan namin nung nagpasa ko sa akin ng picture Pero teka lang, I will just pause for a break, try kong ipakita sa inyo kung makikita ko standby po kayo dyan. Hi, Coach Anoy po, coach ng Go for Gold Triathlon. Pag walang training, tapos na yung gawa ng bahay, ito lang talaga ang reward ko sa sarili ko. Mag-kiss-kiss ng Go for Gold scratch card. Mag-kiss-kiss ng Go for Gold scratch card. Baka yung reward ko, may reward din sa akin. Sayang, hindi ako nanalo. Pero alam nyo ba, ilang beses ako nanalo dito. In fact, nakabili na nga ako ng gamit sa bahay ko. Sana kayo rin po, subukan nyo mag-scratch it, Go for Gold. Makatulong pa kayo sa atlitang Pilipino, matulungan nyo pa ang coach na katulad ko. Tara, let's scratch it na. Sa panahon ngayon, napakahirap maghanap ng trabaho. Alam naman nating lahat yan. Lalo na yung mga nanay na hindi maiwan ang kanilang mga anak at asawa. Sapagkat alam naman niyo, mahirap ang mahiwalay sa pamilya. Pwes! Ito na, pwes! Inaanyayahan ko kayong maging reseller ng Scratch It at Go for Gold Games. Interesado ka? Tawagan o i-text ang mga numerong ito at bisitahin ang Scratch It at Go for Gold FB pages. Alright, so anyway, hindi ko makita yung text sa akin pero bigyan. Hi, Coach Anoy po, coach ng Go for Gold Triathlon. Pag walang training, tapos na yung gawa ng bahay, ito lang talaga ang reward ko sa sarili ko. Mag-kiss-kiss ng Go for Gold scratch card. Mag-kiss-kiss ng Go for Gold scratch card. Baka yung reward ko, may reward din sa akin. Sayang, hindi ako nanalo. Pero alam nyo ba, ilang beses ako nanalo dito. In fact, nakabili na nga ako ng gamit sa bahay ko.
Sana kayo rin po, subukan nyo mag-scratch it, go for gold. Makatulong pa kayo sa Atletang Pilipino, matulungan nyo pa ang coach na katulad ko. Tara, let's scratch it na! Ito last ditch effort hanapin ko ho yung picture ha. Ewan ko kung hindi ho kayo makukonvince. Pero ito, panoorin nyo ho muna si Raven Faith Alcoseba, isa ho sa pinakamahusay natin try. Ang ganda ho nito sa personal. Ang ganda. I never shy away from challenges. I am not afraid to take chances. Dito ko kasi masusubukan kung hanggang saan kaya ang aking limitasyon. Huwag kang matakot to leave your comfort zone. Life is a sport. You win if you play it well. Just like this game, ang bawat kiskis mo ay may naghihintay na panalo at papremyo. Dahil bawat card na bibilin mo, may matutulungan kang atletang tulad ko. Alright, so wala. Hindi ko makakita, natabunan ho dito sa message ko eh. Hindi ko alam kung sa Instagram nag-text, sa Twitter, no, but yun nga, no? Teka, parang andi dito nga pala yun sa ano ko, andi dito! Ba't ba hindi ko naalala? Teka lang ipakikita ko ho sa inyo yung picture para ho makita ho ninyo. Ayan, nakita ko na ngayon. Wait lang ha. Ito na. Aha. Ba't ba hindi ko naisip kanina yun, ano? Kung saan pa ako umikot. 'Di ba? So, ito ho yung ano ipapakita ko ho sa inyo yun pong larawan na ipinost ng isa ho sa mga hindi ko na ho kasi maalala no kung ano ho yung ano niya kung ano ho yung role niya doon sa team na ito. Okay? Pero siya ho yung nag-post na ito titigan niyo ho mabuti ha. Teka lang. Ito na. Ano ba 'to? Nalilito ho ako kasi ako lang ho mismo yung nagko-control din itong program ko, no, yung technical aspect, no. Okay? So ito na, ipapakita ko na sa inyo, okay? So sa mga diskumpiyado pa rin po, pero alam mo, tinanong daw ni Homer Sison ito pong si Tab Baldwin kung ano yung sabi niyo, no more negotiations, they haven't gone back to me for 3 months now. Yun daw ang sinabi pero ito ho yung picture titigan niyo mabuti. This was posted, if I'm not mistaken, mga 3 weeks ago. Ayan, yung post ng Slam Online. Tapos yun pong conditioning coach ba yan? O strength coach? O ano man? Diba? Ng Indonesia o isang team mo sa Indonesia. Ayan, yan ho yung post niya. Ano masasabi ninyo dyan? So that was 3 weeks. Siguro mga nag-post ako September, tumigil ako ng mga 4 na linggo na, tapos ayan, yan ho yung pinost. Yan ho yung naging caption niya doon ho sa picture na yan na pinost ng Slam Online. Di ba? Aeroplano, sa baba, tignan ninyo, Coach Tab, tinag niya, tapos aeroplano, tapos flag ng Indonesia. Di ba? So ano masasabi niyo ninyo dyan? Okay? So, kayo na ho ang bahalang mag-decide. 'Di ba? Mag-decipher o umintindi. 'Di ba? Boss, may pinost si Homer sa Twitter, si Homer trade na involve si Matt Nieto, Alas tsaka Bongkinto. May alam kayo doon. Naka-hold yata ito. Tapos parang may kapalit yan. Hintayin natin si Homer ang magkwento. Okay? Pero ako alam ko na ho 'yan. Okay? Basta may kinalalaman sa pick 'yan. Pick. Okay? So, alamin na lang natin siguro kay Homer pagka nahila ho natin one of these days. Okay? Sabi ni Donald Macabulos, wala na, finish na. Boss, sa palagay mo ba, sabi ni Soming Joyo, magtatagal si Steven Holt sa Terra Firma Jeep? Hindi. Type na to ng ibang mga team Alam ko nga, si Coach Team ko yata, ina-eye din ito Pero hindi lang ako sure kung ilan pa pwedeng i-accommodate din ng Phil Foreign players Boss, sino pa yung mga na-silent ban sa PBA? As a player, ayoko na lang magbanggit, pero marami-rami ho yan normally, mga gwardiya po sila. May isa assistant coach na ngayon. Sabi ni Marcio Shervin Durante Lasiter, any rumor po ba sa SMB? Ano apelido ba?
Sabi ni If Kahilig, Boss No, ano po masasabi nyo sa laro ni Christian David? Kanina parang wala sa kondisyon eh. Hindi ko napanood. Pasensya ka na, nag-ready ako dito sa program eh. Paul Avila, finals prediction, Boss No, sa Commissioner's Cup. I think this is going to be around, no, yung finals around the 3 teams ng San Miguel. So Magnolia, Ginebra, tsaka San Miguel. Diyan lang iikot yan. Maniwala po kayo sa akin. Tapos hindi ako magugulat kung hanggang kailan ba yung commissioner, itong current Commissioner's Cup. Commissioner's Cup ba ngayon? So, baka nga abutan pa ni Justin Brownlee yan eh. Diba? Joshua Con, may balak ba kumuha ng foreign coach sa isa ngayon? Wala pa. Pero may event sila may laro sila sa February ha. Hindi ko pa lang alam kung ano plano. Mark Dale Ramirez, Boss, Converse, may trades po ba silang niluluto? Meron. Abangan nyo yung mga tweet ni Homer. Si Onais, Natividad J, Don Aliado na silent ban. Hindi ako sure dyan. Paul Jerome Guevara, Lods, ano po ba hindi mo alam? Lahat alam mo eh. Idol ka talaga. Okay. Anyway, so siguro, kailangan ko na magpaalam. Yung manok, alam ko, naghahanap po sila ng isa pang wingman na posibleng mag-beef up nung kanila pong frontline, wingman o stretch 4, parang ganon. Ito promise ko sa inyo, kasi sa totoo lang 2 buwan ako hindi nag-alam ng mga balita, hindi ako nagmarites. Pero pipilitin ko gawin yun, okay? Kasi try natin dalasan itong live stream natin. Kayo ba natuwa dito sa ating live stream? Ayan, nakikita ninyo. Ito sa kabila. Ayan, nakikita nyo. Aalisin ko na, natitigan nyo ba? Okay, so magpapaalam na po ako. So pilitin natin dalasan ito pong live stream natin. Pero kung kayo po yung natuwa, comment naman hit like, tapos subscribe, follow na rin po kayo sa akin. Pati sa YouTube channel ko po, Snowbadwa 88, tama ba ako? Kasi doon tayo laging maglalabas na rin ng mga video. Yung mga capsulize o yung mga edited videos na gaya nung ginagawa ko dati, try ko rin nung gumawa kasi sobrang busy ko na po eh. Kahit nga humangulangot, hindi ko na kaya eh. Si John lang sa tabi, Idol, so ano reaction mo yung kasama si Malonzo sa Rookie of the Year? Okay. Wag na. Si John Dennis Gomez Amarante, tutuloy ba ang Chooks to Go sa PBA? Mukhang malabo yung Chooks to Go. No, parang naglalaylo na nga rin sa gastos yung Chooks to Go, napansin niyo? Hindi na sila makakuha ng mga magagaling na player eh. Parang nawala na yung ses nila, parang konti na lang 3x3 pinipilit na lang nila. 'Di ba? Napansin niyo? Tipid na sila, tapos konti na lang din yung mga media nila. Basta ibang-iba na sa dati, nabuhos sila eh, 'di ba? Okay, si Ryan Carlo de la Cruz, bakit po na-trade si James Yap? May kinalalaman niya ata to sa may sinuportahan siyang mayor eh. Di ba? Sabi ni Danny Sambahon Kabagyon, recap po sa mga teams na may gang, please. Anong gang? Alabang spin POBs, wala nang spin POB not unless mag-status ko po yung management o yun pong editorial team ng Spin PH. Okay, sabi ni Ralph Perez, tuwan-tuwa po kami. Bolig po, Idol, last na. Hintayin nyo lang, aguremet kayo lang. Gamin, Duwati, Aramid, Kenny Bolik. Boss, may kilala kang players na magja-Japan? Nako, dami. Yung mga collegiate, yung Japan, yung mga scouts nila, nanonood na ng UAAP tsaka NCAA. Tapos diretso negosasyon na sila. O si Scotty, alam ko, typo sa Japan yan eh. SNBPOB. Boss, recap sa mga teams. Anong teams? Anong i-recap ko? Si Basketball Republic, si Birdie, sama raw siya next time. Sige, sama ka, ha? Okay, anyway, magpapaalam na po ako. Pababa na ng pababa yung mga bilang ng viewers natin. Pero natutuwa po ako. Taas pa rin ang ating viewership. So, I'll see you again. Tuwing kailan nyo gusto? Sige, kita-kita tayo sa Sabado ng gabi. Promise yan, sa Sabado ng gabi. Lagi lang kayo makipagkwentuhan dun sa page ko, sa Snowbadwa page. Okay? Tapos, dun kayo mag-comment ng, Snow, ito naman ang gawin mong topic next time. Yung mga ganun mga kwentuhan. Okay? Tapos, pipilitin ko pong gawa ng paraan yan. Okay? Para makapagkwentuhan tayo at makapag-chikahan. Okay? At, kumbaga, makapili po kami ng topic na pag-uusapan. Okay? So, yung mga hindi nakakaalam pa, ang ating
Facebook page. Dito ho muna ako nag-live ha, kasi sa YouTube medyo matumal pa ho eh. Hindi naman ho kasi ko ganun ka-active gaya ho nung iba, 'di ba, na talagang buong buhay ho kinakarar ho nila yung pag-YouTube, 'di ba? Ako hindi ho ganun eh. Okay, so ito ho yung aking Facebook page. So ayan, makikita ho ninyo yung Facebook page ko. Ayan, diyan ho kami nakikipagkwentuhan, diyan ho ako nagpo-post. Sana ho i-share niyo naman ho yung mga sineshare ko ng mga sponsor ko, kasi yun lang ho yung magiging balik eh. Para hindi ho ako mangutang ng mangutang. Okay. Wag ho Tuesday ng hapon, mahirap po yung Tuesday. Sabado, 8 p.m. mas aagahan natin. Okay? Tapos siguro try natin ulit ng Wednesday para midweek. Marami ho tayong pag-uusapan. Snow POB, ayoko ng Snow POB kasi sa spin po yun eh. Try kong humanap. Pwede naman ho kasing yung gaya ng dati, di ba? Snowstorm, di ba? Mga ganon, di ba? No holds barred, walang cooking, di ba? Mga ganon, di ba? Okay, so sabi ni Sominjo, at maganda raw topic next time yung farm team. Sige, pero na-discuss na namin yan, natakal na namin yan sa Spin POB eh. So, siguro try ko nang gawa ng hanap naman tayo ng ibang topic natin. Kasi yung farm team mo, napag-usapan na namin yan dati, no, sa Spin POB. Okay, on that note, magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa inyo. Boss Dodo, Katakutan, salamat po sa inyo. Si Homer, try kong hilahin sa Sabado, ha? Okay, thank you so much and bye-bye. I love you all.